Ulit. Magandang gabi Pilipinas. Kayo ay nakikinig sa DWKL 69.9 Radyo Ames, ang iyong tahanan ng mga kwento ng buhay, pag-asa at pagbabago ngayon. Hinahatid namin sa inyo ang isang kwento na magpapaalala sa atin ng mga hamon na kinakaharap ng mga batang katulad ni Ato. Isang batang 13 taong gulang na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kahirapan. Si Ato ay isang batang lalaki na nagsisikap mabuhay sa isang barong-barong sa may tabing dagat. Hindi madali ang buhay ni Ato. Ang kanyang ama ay isang lalaking madalas nalalasing at nagiging marahas, habang ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nagsisikap na ipaglaban ang kanilang karapatan, ngunit nahihirapan din siya sa mga pang-aabuso ng kanyang asawa. Rosa, anong pagkain? Pagkain? Saan? Maganda mo ako dyan sa pagkainan. Pagod ako maghapon sa trabaho. Wala akong naahin na kahit ano mang pagkain natin. Ano bang ginawa mo maghapon? Nagbantay ng mga anak natin. Di ba binigyan kita ng ano? Saan? Nay! Tay! Huwag na kayo mag-away! Ito, may dala akong pagkain. Saan galing yung anak? Galing po sa pagtatrabaho ko po. Tingnan mo tong anak mo. Buti pa siya. Kasi imbes ikaw yung gumagawa ng trabaho niya. Responsable ka kasing ina eh. Sorry na. Tama na po yan. Si Ato ay isang batang may malaking puso. Nais niyang tulungan ng kanyang ina at pangalagaan ang kanyang kababatang kapatid na si May. Ngunit sa kanyang murang edad, nakakaranas siya ng mga pangyayaring mahirap intindihin. Nay, ito po pera. Galing po sa pinaghirapan kong trabaho. Pandagdag po sa panggatas ni May at pagkain po natin. Salamat na kahit nakakalungkot man isipin na ikaw na yung gumagastos para sa pangailangan natin. Okay lang yun, Nay. Ate, nagtutulungan tayo. Kiss. Nais ni Ato na makapag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Nais niyang makatulong sa kanyang pamilya at makalayo sa hirap na kanilang nararanasan. Ato, nakabili ka na ba ngayon ng gamit para sa dating na pasukan? Wala pa nga pre. Iniisip ko nga yun eh. Makakapasok pa ba ako? Malakas. Ngunit kailangan niyang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng isda. Hindi niya magawa ang kanyang mga pangarap. Lalo siyang naiinggit nang makita niya ang kanyang mga kababatang pumapasok sa palaran. Ato, hindi ka na ba talaga mag-aaral? Sayang naman. Hindi na yata pre. Pinulang kami sa pinansyal. Maraming mga bayarin sa bahay. Kaya sa sunod na taon na lang yata ako makakapag-aaral pre. Lalo siyang nagalit nang makita niyang pinagsamantalahan ng isang Hapon
ang kanyang ina. Ang galit na sakit na nararamdaman ni Ato ay lalong lumala. Mapagsamantalang hapon, may araw ka rin sa akin. Isang araw, nakita ni Ato ang apo na naglalakad sa kalye. Hinabol niya ito at habang naglalakad, nakita siya ng tinidor na nakasabit sa isang basurahan. Sa kanyang galit at determinasyon, kinuha niya ang tinidor at sinalakay ang apo. Nakarating si Ato sa isang maliit na hotel kung saan nakatira ang apo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ito at sinalakay ito. Sunod-sunod niyang sinaksak ang apoy gamit ang tinidor. Matapos ang krimen, tumakas si Ato. Tumakbo siya sa gitna ng ulan at kaguluhan na hindi alam kung ano ang gagawin at kung saan pupunta magpakailanman. Kinabukasan, nakip si Ato ng mga pulis. Dito! Naharap siya sa parusa dahil sa kanyang ginawa. Naaresto kita, Ato, sa salang pagpatay mo sa hapon. Sa presinto ka na ng magpaliwanag. Tara. Habang nakaupo sa presinto, sinabi ni Ato sa mga pulis. Sir, wala talaga akong sala pero ginawa ko lang yun kasi nandilim ang aking mga mata. Kasi yung hapon, malalim na kwento sa aking ina. Sir, Pasensya na, pero kinakailangan ka namin ikulong. Napatay mo kasi yung hapon eh. Si Ato ay isang bata na naghahanap ng katarungan. Ngunit sa kanyang pagkilos, nagdulot ito ng mas maraming sakit at kahirapan. Sa kwento ni Ato, makikita natin ang hirap ng buhay sa kahirapan at mga hamon na kinakaharap ng mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, bayan.